proud ako na naging teacher ako. Ganun. Dati teacher ka, public school teacher, naging private school teacher. Tapos nung pagdating mo dito, naging parang tawag production worker. Uy, sino guys? Hi guys! Welcome back sa aming Car Talks! Na sobrang tagal na nung huling Car Talks namin. Yes. At dahil Car Talks ngayon, syempre, hindi mo wala Ang pagkain! Sabi ko sa kanya, ang i-share namin for today's ay tungkol sa kanya. Tapos sabi ba naman sa akin, pakainin mo muna ako. Dun sa 25 facts about us, sinabi namin dun yung previous job namin. So ngayon, share na niya yung kanyang current job niya. Game na. Ayan. So, ngayon, ako ay nag-work sa paggawaan ng pie. Tapos, nasa department ako ng packaging. So, meron sa amin ng apple pie. Tapos, may mga blueberry pie, peach pie, mga gano'n. Basta almost all kinds of pie. Oo. Ang amazing kasi sobrang dami namin ginagawang pie. Dinadala naman siya sa yung iba sa US, yung iba sa ibang part ng Canada. Ayan. Kung nag-grocery kami, makikita niya yung pie na. Ay, ano yan? Ginawa namin yung pie na yan. Bebe, ako nag-pack niya. Ayorn. Yun yung work ko ngayon sa packaging department ng paggawa ng Anong pie. work mo dati? So, previously, sa Philippines. Previously on Netflix. Previously on Philippines. Ayan. So, dati akong nagtuturo. 5 taon ako sa private. Tapos, 4 years sa public. So, total of 9 years ako nagtuturo. In teaching service. Wow! Puro high school naman yung naturuan ko. Hindi ako nagturo sa LM. Kasi pang secondary education na rin natapos ko. So, ano major mo nga? Filipino! Proudly. What made you decide na mag-work dito? Yung parang mag-jump? Bukod sa akin. Kasi tawag dito, syempre may mga dreams tayo, di ba, na pinufulfill. Tapos parang ang imposible lang makamit nung ibang dreams na yon kung yun lang yung aasahan kong work. Hindi sa minamaliit ko yung work kasi sobrang nakabal naman talaga nung teaching. Proud ako na naging teacher ako. Hindi ko yun parang anong tawag doon? Nilalang lang. Oo, hindi ko siya yung nilalang lang. Yung sahod lang. So true lang, gano'n. Kung itatapat mo kasi yung sahod ng teacher sa Pilipinas sa sahod ng teacher sa ibang bansa, sobrang laking difference. And hindi lang naman ako ang nagsasabi nun, napakarami namang nakakapansin nun. Ultimo, hindi mga teachers, alam niyo. Katotohanan yun. So ayun, feeling ko lang kasi. Pero kasi di ba feeling nung iba, like kung normal na mamamayang Pilipino ako, ang interpretation ko, malalaki talaga ang sahod ng mga... Kasi onting kibot, onting mabigyan ang mga guro. Nasa balita talaga. Naka-broadcast yun. May matatanggap kawing ganito, ganyan. On national TV, okay, on this day, makakatanggap ang mga guro ng ganito. Hindi nila alam na yung ibang yung ibang natatanggap na yun ay napakatagal bago po matanggap ng mga guro. Ganun. Like mga, a year delay, ganyan. Alam mo yung mga teacher na may mga benefits na para sa kanila or mga bonuses na late na natatanggap. Yan. Akala lang nung iba, talagang lagi, sobrang parang... bilis, mga gano'n. Na pagka-announce, kinabukasan na sa amin na hindi gano'n. Kaya yun, ang naisip na iba, teacher, wala ng sahod din. Oo, yun gano'n naman. Lalo na pagka public school teacher. Oo, ang tingin sa teacher sa Pilipinas mayaman nung iba, gano'n. Hindi nila alam na madaming struggle ang teacher. Lalo na yung mga nasa public. Kasi like considering sobrang hirap na nung field na yun. Actually, yung ibang teachers kasi naglalabas sila ng sarili nilang pera para dun sa mga kailangan sa classroom, mga gano'n. May gano'n ka novel na teacher. Kagat ka muna. Diretso na yung share niya. Diba, akala nga sa amin madami kaming pera. So, akala nila, pag teacher ka kasi, akala nila teacher ka lang. At hindi ka normal na tao na meron ka din pamilya, gano'n. Parang, pag teacher ka, ang tingin lang sa'yo, ang buhay mo dun lang umiikot, gano'n. Hindi nila alam na may oras ka din para sa family, gano'n. Kaya, parang ang hirap yun. Tapos, ayun, parang akala nga nila mayaman, hindi nila alam na yung teacher, anak din niya, na okay. Hindi ko kasi na-connect kanina. Akala ko in terms of time na... Hindi lang time. Sabi mo, isa yung parang may mga goals and may mga dreams tayo na... Anong dreams yung ma-share mo? Yung para sa ating dalawa. Yung sa bahay, gano'n. Kasi
Since nga, ayun, akala nung iba na madaming kinikita yung teacher. Ako din, akala ko nung wala pa ako sa public. Kasi pag nag-public na ako, makakabili na ako ng bahay. Kasi pangarap ko din talaga makabili ng bahay. Tapos, nung nasa public na ako, ay, hindi pala kasya. Ayun, hindi pala sapat para maka-afford ng bahay. Parang kailangan mo pa ng anong tawag doon? Co-borrower. Kasali sa pagbabayad. Oo, parang ganun. Kukuha ka pa ng To ganun. Hindi guarantee- sapat na ikaw lang. To guarantee the approval. Oo, Ganun. para ka lang ma-approve ka. Kasi kung yung sahod mo lang, hindi siya pasok doon para maka-avail ka ng bahay. So, ayun, isa yun doon sa mga pangarap na yung dahil since may kinuha tayong bayad, hindi ako makakapag-ambag kung yun lang yung work ko. Tapos, yung sa parents ko din. Kasi, syempre, hindi na sila bumabata. Ganun, yung mga kailangan sila na yung mga gamot. Kasi nung dati, hindi ko naman na ibibigay lahat ng gamot na kailangan nila eh. Parang may ini-skip kami na, pwede naman palang wala tong gamot na to. Kasi yung iba, bibilihin. anong tawag doon? Yung pag hindi talaga siya gamot? Yung mga lang sila? Joke na gamot? Hindi. Kasi hindi talaga gamot eh. Supplementary kimberlo. Parang mga ganon. Mga supplement niya. Ayun, parang supplement. Ay, hindi natin to afford, ganon. So, wag na lang muna nating isama sa bibili. Nalang, iiyak ako. Kasi may times na yung sahod niya bilang teacher. Kasi dalawang senior na yung parents niya. Naiyak. Nakakaiyak na iiyak ako. Usap lang talaga to. Yun. Share mo kayo na guys. Kasi naiyak na siya kasi dalawang yun nga Hindi mo sila pabata. oo. So, may mga pangailangan sila na hindi ko mabigay ng buo. Kasi nga kulang yung sahod. kumbaga hindi siya sapat. Like minsan gustuin mo mang kumpletuhin yung gamot, Oo. gano'n. Kasi may mga supplements na kailangan inumin to kasi sa kagaya nun yung sa Rayuma, yung daddy, sobrang mahal nung isa nun, kailangan 3 times a day, Oo. ganun. So, ang nangyari, parang hindi na lang muna binibili, yung sa prostate na lang niya yung bibilin kasi, Mas yun yung kailangan niya. yun yung Kaya ang nangyayari kasi, pina-priority lang muna nila kung ano yung, pero, even ako, di ba, may kailangan patignan sa akin. Ayoko, di ba, kasi sabi ko, dagdag gastos. Na sabi mo, sasagutin mo na lang yung kailangan ko inumin, gano'n. Ayun. Kaya ayoko. kaya pala ganyan siya kakabalo kanina, sabi niya, hala ngayon ba yun? Pwede bang pakainin mo muna ako? Kasi nag 1 year na siya, naisip ko, nag 1 year na siya dito. Tapos yun nga, every now and then may magtatanong sa kanya na paano siya nakapunta dito. So, yung mga ganong process, baka sa next video na namin ma-share. Pero yung experiences niya dito, yun nga, yung parang may nag-comment kasi dun sa isang video namin na share nyo naman yung work nyo, ganyan. So, since nag 1 year na siya dito, ayun yung sabi ko, i-share na lang natin. Tapos kung ano yung adjustment niya. Parang hindi naman siguro ganong kataas yung pangarap mo kapag hindi na nga ganun kataas yung pangarap mo, hindi mo pa maabot doon. Simple, kung tutuusin, simple lang yun. Like magkabahay, which is everyone's dream naman na magkaroon ng sariling bahay kasi ang hirap mangupahan, sayang naman yung inuupa mo. Tapos, yung sa kanya, yung part niya, yung gusto lang niya ma-fulfill yung niya na provider kasi siya sa kanila. So parang, kailangan, talagang kung ano yung kailangan, mabigay niya, yun yung gusto lang niya. So, nung nasa Pinas siya, hindi niya yun magawa. Tapos, pa yun, hindi pa nga ako yung bumibili ng ibang gamot ni nanay. Kasi si ate ang may isa pa siya ang kapatid na tumutulong dun sa expense. True. Ayun. So ngayon, since nung nakarating ako, ayun, nasasabi ko na sa kanila na kumplituhin niyo na yung gamot niyo, mas nabibili na nila. Kanina guys. Hindi ko rin kaya sa'yo lang. Kaya nga sabi ko, kanina ba ito? Ang pakit naman ng vlogging sa amin dito. At least alam nila, okay na ito. Okay na yun. Ayun. Ngayon, kumpleto na nila. Tsaka at least dahil na-kumpleto na nila, sabi ng doktor, ganito na lang, every other day na lang yung inom. Oo. Kasi before, once a day na lang. tsaka before, minsan ang punta nila sa check-up every 3 months. Pero ngayon, sasabihin ng doktor, next year ka na babalik o kaya after 6 months. Kasi na-maintain na nila yung Tapos ngayon, medyo nabawasan yung gamot. Kasi na nila before, nagamot na. From Shopee pa si nanay. Nakatuwa. Kasi yung simpleng saya nila, iba yung impact sa mga nagpo-provide na anak. Feeling ko lang gano'n. Dahil nasa kanya. Kasi ever since silang tatlo talaga yung magkakabanding talaga. Para sa ating mga Pilipino, pag tayo nangarap, kasama lagi magulang. Inom ka muna. Dati teacher ka, public school teacher, naging private school teacher. Tapos nung pagdating mo dito, naging parang tawag production worker. Yan, production worker yung parang job title ba? Oo. Ganon. So,
Anong comparison, parang, anong pagkaka-iba? Like, in terms of, like, work, So, work, sa'yo, like, paano adjustment ginawa mo? sige, paano ko sila mako-compare? Yung as a teacher, syempre, ang ginagamit natin doon yung utak natin. Yun yung pagod. Yun yung, work ko. Kalain mo yun, may napagod na utak. Ayun, kasi kailangan mo, so far, ang tinuro ko naman talaga yung subject na pinag-aralan ko, Filipino. So, medyo madali. Pero yung mag-prepare para doon. So, syempre, paghahandaan mo pa rin naman na may materials kapag ka magtuturo ka, gano'n. May pa-PowerPoint, mga ganyan, or kung ano man na materials para mas matuto sila. So, ipe-prepare mo yun. Hindi pwedeng matulog, yung pag-uwi mo matulog ka, pagising mo ready ka na. Walang ganon. Ultimo nga pagka bago ako pumasok, binabasa ko pa yung lesson na ituturo ko kahit pa sabihin na naalala ko yun kasi mag-video call kami kasi kailangan niyang gumising ng maaga. Kailangan niyang aralin kung ano yung ituturo niya. Like, although alam niya, pero syempre kailangan niyang maging prepared para dun sa pagharap niya sa mga estudyante niya kasi ituturo niya yun eh. Ayun. Pagdating naman ng work ko dito, ang pagod naman ay katawan. Pero, okay lang kasi pag uwi ko, hindi ko na siya iniisip yung trabaho ko. Although pinagkukwentuhan natin kung ano nangyari sa work, mga ganon. Pero hindi mo na siya dala sa isip mo. Bukas kailangan kong gumising ng maaga kasi gagawa pa ako ng ganito, ganyan. Tapos pag weekend, yung off talaga. As in, wala akong gagawin na lesson plan, mga ganon. Ayun. Then ako nag-enjoy. Pwedeng sabihin ng iba na wala akong time management nung nagtuturo ako. Pero, ikaw ba naman 3 subject tuturo nung time na yun, diba? So, kailangan pagandaan mo talaga. Kasi dito kasi, pag tulog namin, pagising namin, prep lang, tapos yung pagkain, ibabaunin, yun lang yung iniisip. Minsan, nape-prepare na yun ng, night before, tapos, i-rep mo lang, tapos ready ka na pagpasok, the next day, yun lang yung preparation na ginagawa, wala na yung parang, kailangan pa talagang gumising ng maaga. Oo. Hindi masyadong pagod yung utak. Iba kasi pagka yung utak yung pagod. Kasi dala niya lahat. Oo. Like, parang pati katawan mo exhausted pag yung utak mo yung napagod. Ito, katawan lang at least. Konti Pero, lang yung gamit diba, ako. ganun yung comparison mo. Pero, like, sa comparison ng sahod. Sa sahod, mas okay, ganito. Malaki kasi yung tax dito, di ba? So, isa yun doon sa mga kinabigla ko nung unang sahod ko. Actually, sabi ko, lunuan ng tax, nakakapanghinayang. Pero, kung titignan mo yung take home mo versus doon sa sinasahod mo dati. Tsaka doon sa workload na ginagawa mo. Oo. Is it Although, mabigat worth it? yung Like, work dito. Like, parang worth it ba to sa pagod ng katawan ko? Oo. Kaysa anong, like, sa Pilipinas, sobrang, ito yung sahod ko, tapos ito yung workload ko. Yung parang, paano mo siya titimbangin? Oo. Ayun, parang sa akin, sa palagay ko naman, worth it naman yung sahod ko dito sa katumbas ng pagod. Kasi sabi ko nga, kahit ba sabihin natin na malaki yung tax dito, yung kinita ko dito, yung take home ko dito, hindi ko yung kikitain sa Pilipinas. Ayun lang, sobrang worth it naman. Hindi, parang, nakakamiss magturo, syempre, lalo pag nakikita mo, ito yung season na nag-graduatean sila, ganon. Syempre, may mga naiwan akong estudyante na ngayon graduate. So, syempre, nandun yung feeling na gusto mo silang makita na, andun ka personal. Oo. Pero, ayun, ganon talaga ang life. May pangarap din ako eh. Ayan. So, iyak na naman siya. Kaya, Super emotional, guys. Ayun. Pero worth it naman yung pagtatrabaho ko dito. Kasi, at least, kahit paano, di ba, may napupuntahan yung kinikita. Yun, di ba, nasabi mo na yung parang comparison dun sa work mo dun, tsaka work mo dito. Like, yung in general ba? Paano mo mako-compare ang Pilipinas dito sa Canada? Like, kung yung sa mga tao, yung environment. Siguro nung pagdating ko, mula nung pagdating ko. Kasi since naka 1 year ka na dito. Friendly yung mga tao dito. Yung officer, dun sa nagtanong sa akin, in-interview ako. Kasi di ba nag-guess ka to me? Hindi, kasi nag-separate kami ng line noon. Kasi PR card holder na siya ako. Wala pa Hindi ko akong kasi PR alam card na pwede palang pumasok doon. Pagdating namin sa airport, naghiwalay kami kasi PR card holder. Tapos yung... Dito daw. Tapos diretso daw yung wala pang PR card. So hindi ko alam na pwede ko palang samahan yung dependent ko na doon sa... May interview pa kasi siya sa officer. Sa immigration officer. Yun, sabi niya, nasan daw yung partner ko. Sabi ko, nandun na siya. Sabi, hindi ka man lang sinamahan, gano'n. Pero sobrang hindi naman ako kinabahan kasi ang friendly nung way ng approach nila. Kasi sa atin parang medyo strict, diba? Sa amin nga sa PRC, pag nagre-renew kami ng lisensya, hindi na mawala yung may masungit na tao doon. Medyo mawawala yung pagka-professional mo, gano'n. Ayun, so isa yon. Tapos, sa mga ka-work,
So, syempre, iba-ibang lahi yung kawork ko ngayon. Ano lang ako ngayon, talagang hindi naman kasi toxic sa pinag-workan ko ngayon. Talagang trabaho, yun lang. Pag at the end of the day, kung gusto nyong lumabas, may mga ganun kasi akong kawork na lumalabas sila, magkakasama. Ayun, kapag ka walang pasok, yung weekend, pag off, mga ganun. Sa akin naman, hindi kagaya kasi nung pakikipagkaibigan ko nung nasa Pilipinas ako, na talagang kami lumalabas talaga din kami, ganun. Ikaw lang talaga yung pinaka-friend ko dito, bale. Ayun nga yung sinasabi ko sa kanya. Kasi parang, you can make friends, hindi kita parang pagbawal. Baka kasi iniisip ng iba, kami lang lagi yung lumalabas, ganyan. May mga friends naman kami dito. Like, very, few people lang talaga. Kasi, nandito kami sa malayong lugar. So, it's hard to trust someone para, alam niyo yun, ang hirap ibigay yung buong trust mo. So, very few people lang yung napag-share namin ng ganito, ng ganyan, or kasamang lumalabas. Tapos, kasi mostly, friend ko yun. Like, naging friends ko yun dito. Siya, wala pa talaga. Although may friends naman ako sa work, pero hindi kagaya kung paano, or hindi kagaya nung lalim ng friendship. Yun yung lalim. Doon sa friends ko sa Pilipinas. Ganun. Ayun. So, in terms of people. In terms of people. Pero wala akong problema. Medyo okay na rin naman na ganun. At least, walang masyadong problema. Ganun. Hindi toxic. Ganun. Work lang. Ganun. Sa like environment. Kasi, di ba, sanay tayo na everywhere, may mabilhan tayo ng ganito. Oo. Ayun. Kapag halimbawa this oras ng gabi, gusto mong lumabas, nagagawa mo yun sa Pilipinas. May makakainan ka kahit anong oras sa Pilipinas. Dito, Lugawan dyan, gano'n. Oo. Dito, wala kang Actually, yung mga kwek-kwek, mga kinakain namin, kami-kami lang yung gumagawa noon. Ayun, pero mas pagdating naman doon, mas bet ko yung sa Pilipinas. Kasi may mga pagkain sa atin na wala dito. Jollibee nga lang, wala ditong malapit. Kailangan mo pang mag-drive ng napakalayo or sumakay ng airplane para makatikim ng Jollibee. Ayun, nakakamiss din yung mga pagkain sa Pilipinas. So yung mga yan, paano ka naka-adjust? Since na-orient mo naman ako na ganito dito, kasi lagi naman kami magkausap nung nandito siya, nung wala pa ako. Parang naano ko na rin yung loob ko na okay, ganito yung kakaharapin ko. Ayan. Kasi ganun talaga. Kasi parang sumusugal ka, yung aalis ka sana sa comfort zone mo. Now, was there a time na na-homesick ka or na-feel mo na? Kasi nga, syempre, sobrang laking jump to for you. May mga pagkakataon na hindi ko sinasabi sa'yo na namimiss ko yung magulang ko. Wala lang kasi baka isipin mo yung thought na nilayo mo ako sa kanila. Wala naman kasi akong iniisip na gano'n. Ayun. Pero lagi ko siyang pinapaalalahanan na tumawag ka sa inyo. Ganyan. Tapos hindi ako nagsasalita sa kanila nang namimiss ko sila. Kasi gusto ko maging strong sila. Ayun. Kaya parang hindi naman sa sinasanay ko sila na wala ako. Hindi ko din kasi malungkot sila. Mas okay nga ako na dalawa sila. Yung hindi isa lang yung magulang na iwan ko. Ganun. Like, thankful ako kasi dalawa pa sila. At least, meron pa silang isa't isa. Ganun. Ayun lang. Ayoko kasi iniisip ko na nila sana. Kaya minsan hindi ako nagsasabi. Pero yung pagka may times na, may katrabaho na pag-uusapan yung magulang. Ayun. Pagka yung mag-e-end ng call, yung sasabihin ka, I love you, gano'n. Hindi ako nagsasalita na, I miss you. Pero, syempre naman, umatik naman yun, miss ko naman sila. Pero, actually, nung mga unang taon ko dito, hindi pa tayo... Mga unang taon? Maunang buwan. Isang taon mo lang dito. Kasi, feeling ko ang tagal ko na dito. Kahit nga sa work, tinatanong nila, sabi, gano'n ka katagal dito? Sabi ko, magwa-1 year. 6 months pa lang ako noon. Sabi, parang forever ka na nandito. Ngayon, gano'n. Tawag dito, yung mga unang buwan ko dito, honestly, ang sobrang saya nung feeling. Ang freeing, gano'n na... First time ko kasing parang nakaalis sa comfort zone ko, yung walang parents na, hindi ibig sabihin, ayoko kasama yung parents ko. Yung lang, yung independent. Although, kasama naman kita. So, semi-independent, parang gano'n. Sa Pilipinas kasi parang sobrang liit na bagay, mama. Alam mo yun, hindi ko ma-express na kung paano, pero yung andyan lang, makapunta ka lang sa ganyan, yung nag-crave ka, masatisfy mo yung cravings mo, same day. Yun yung mga parang andun talaga ang buhay. Kumbaga, andun ang saya, pero yung nandito ang pera. Totoo yun, yung mga nakikita natin sa post na nasa Pilipinas ang saya, nandito ang pera. Kasi alam niyo yun, yung parang kahit gaano naman kaayos yung trabaho mo, kahit gaano ka naka-professional, may degree ka, kahit gaano kaganda ang title mo. Hindi siya guarantee na
maayos ang sasahurin mo sa taas ng standard ng mga trabaho sa Pilipinas. Yun yung tingin ko. Kasi dito, yun yung tingin ko kailangan ma-improve sa atin. Na, kasi dito skills ang mahalaga. Dito naman, ito, napansin ko lang. At saka napag-uusapan namin nila daddy pagka magka-colleague kami. Dito kahit hindi ka nakatapos, magkaka-work ka. Basta masipag ka, may skills ka, ganon. Although, kung may mga Pilipino dito, kasi minsan may mga estudyante ako before na gusto daw nila mag-abroad, ganon, ina-encourage ko pa rin kayo na magtapos pa rin kayo ng pag-aaral. Kasi, iba pa rin yung pagdating dito, meron kang, natapos. Kung gusto mong mag-level up, ganon, di ba? Or Gusto mag-apply ng PR, mga ganon. Kasi di ba, tinitingnan nila yung natapos mo. Ganon. So, meron ditong ibang Pilipino na hindi nakapagtapos ng college. Meron pa silang parang kailangan nilang habulin ng mga subject, mga ganon. So, importante pa din na makapagtapos kayo. Especially kung gusto nyo naman na mag-level up, mga ganon. Walang masama kung dumiskarte ka muna ng work. Pero, sigapin nyo pa din na makatapos. Ayun lang. Sa loob ng 1 year na nandito ka, meron ka na ba ng mga hindi mo makakalimutang experience? Like, good thing or bad things? Or yung parang, meron kang embarrassing moment? Oo naman, meron. Sa work. Kasi di ba umalis nga yung lead hand ko sa work. Tapos umuwi sila ng Pilipinas. Tapos parang isang buwan na ako yung tumayong lead hand dun sa sa packaging area. Tapos parang huling week nangyari yun huling week ng pagiging lead hand ko. Ganun. Tapos yung isang x-ray piece lumagpas sa akin. Like, kasama siya sa napak. Ganon. Tapos, ayun. Kasi doon sa line of work ko, ayun yung parang isa sa mga epic na mga mangyayari sa'yo. Yung, kumbaga kasi, yun yung alam mo na dapat everyday. Oo. Kasi everyday siyang ginagawa. Sa packaging kasi, ina-x-ray yung mga pie. Sige mo na, guys. Ayan. Doon kasi sa packaging, lahat ng pie in-x-ray kung may laman ba na steel, baka kasi may napahalo na steel, glass, tsaka brass. Yan. Tapos, bawat isa, merong sample na parang test piece siya. Yan, test piece siya na nilalagay dun sa loob ng pie. Tapos, every 30 minutes, kailangan mag-x-ray ka na para malaman na yung x-ray, yung mismong x-ray machine ay gumagana pa. So, kailangan ma-kick off nung x-ray machine yung mga test pie. Tapos, ayun, ang nangyari kasi, lumagpas yung isang test pie, napasama siya dun sa ipinak. Kasi may nakadikit siyang pie. So, instead na siya Nagmadali kasi siya. Oo, instead na, nagpakampante din ako. So, pag nagkadikit kasi yung Boxes. normal na pie, yung walang test piece, yung pasado naman sa x-ray, tsaka yung test piece. Ang May malalaglag tendency. na una, yung nasa unahan. So, akala ko yun yung nalaglag. Hindi ko tinignan, nagpakampante ako. So, yung may test piece, nagdire-diretso siya. Ayun. Hanggang sa napasama na siya dun sa napak. So, mga isang oras namin hinanap yun. Ayun. Tapos, natagpuan naman siya. So, naholdan ako ng items noon. Naholdan ko. Nahold na siya kasi nga, isang oras kami naghahanap. Hindi na kami nakapag-x-ray kasi nga, kulang na yung x-ray pieces. Tapos, nakaka-amaze lang yung moment na yun. Although nakakahiya yun. So, na yung good and bad. Good and bad na experience ko dito. Bad, kasalanan ko naman kasi nagpakampante ako na, ayun na, siguro yun nalaglag, ganun, without looking. Tapos, maganda lang doon sa nangyari. Sabi nga niya, baka isipin ng iba, hindi ka napapasok gawa nung nangyari. Sa part ko naman, inaako ko naman na nagkamali ako, ganun. Tapos, parang sa part ko lang naman, wala naman siguro akong dapat ikahiya na Nagkamali siya. Na nagkamali ako, ganun. Tapos, yung isa pang pinakagusto ko dun sa part na yun, although hindi ako proud na nagkamali ako, ang isa dun sa hindi ko makakalimutan, yung dalawang kasama ko sa work dun. Yung isa, yung QA namin. Bago kami mag-start ulit, kasi isang oras na kaming delay dun sa pagpapak. So, pinaran ko na yung room nung nakita na yung yung isang nawawala dun sa 3 pieces. Sabi niya, sigurado ka ba na i-start na natin to? Ganon, na ready ka na. Sabi niya, pwedeng huminga ka muna, ganon. Sobrang bait niya na na kinonsider pa niya na, uy, lahat nagdadaan sa ganito, mga ganon. Tapos, kasi yun pang night shift ko yun. So, magte-take over yung pang day shift. Yung supervisor ng day shift, pumunta siya sa akin, sabi ko, although ang galing kasi nun, isa siya sa mga hinahangaan ko dun sa work. Tapos, sabi ko muna sa kanya, narinig mo ba yung nangyari? Ganon. Nahihiya ako kasi,
medyo magaling yung tingin nila sa akin doon, gano'n. Kasi So, within 2 months, siguro, mga Oo. 3, gano'n. kasi, syempre doon, kasi pag nakitaan ka ng okay ka mag-work, although, meron din kasi kaming friend na parang nirecommend siya, or, pero kasi kailangan mo rin i-prove na Oo. worthy ka dun sa magiging position. Oo. Like, ang bilis niya makaka-catch up. Kasi syempre, isa naman ng Pilipino dun nakilala ang Pilipino, isa mabilis makaka-catch up, matuto, masipag, magaling mag-work. Oo. Ayun. So, ayun, parang doon ako nahihiya. Doon sa mga tao na, ang tingin sa akin, parang okay tong batang to, gano'n. Tapos, sabi ko, wala, narinig mo ba yun nangyari? Sabi niya, kaya nga ako nagpunta dito. So, sinadya niya, napuntahan ako. Tapos, sabi niya, okay lang yon, sabi niya. Nasa iyo naman kung paano mo titingnan. Sabi ko sa kanya, I see it as a lesson learned. Sa niya, gano'n. Tapos, sabi niya, parang goods daw yon, gano'n, na Kumbaga yung nangyari kasi sa kanya yun, hindi naging na parang ayoko nang mag-work, gusto ko nang bumalik ng Pilipinas. Hindi naman Hindi niya. naman Tapos ganun. sabi niya, okay daw yun, ganun. Tapos sabi niya, smile ka pa din. Ayun yung sabi niya sa akin. Parang don't lose that, Oo. Nalimutan ko yung exact words Oo. niya. Pero yun yung thought na, yung ka lang, yung face up pa din. face Tawag doon. Ganun. because Tapos ayun, Look taas mo pa out, din, gano'n. Tapos ngumiti ka pa din. Kasi pag nakikita ko yun, parang lagi kong ngingitihan, kakulitan ko, gano'n. Tapos sabi niya, gano'n pa din daw, wala daw akong baga. Tapos goods daw na tinitingnan ko siya as a lesson learned. Lesson learned. Ayun. Yun, isa yun. So yun yung pinaka nakakaya, pero at the same time, ayun, ibang lahi yun na nakatuwa. Pareho silang Canadian. Ayun. proud of you. Last na tanong ko. Last na, yay! Ayoko talagang ako yun nasa spot. Okay na kung ako yung nagtatanong, So since ngayon na ikaw na yung nandito, yun nga, parang anong mawi-wish mo dun sa mga talagang mga taong laging nagtatanong sa atin na paano kayo nakapunta dyan, or for those who wants to work here na, or not just here pero sa abroad or out of the Philippines, like ma-encourage mo ba sila, or like anong advice mabibigay mo? Wow! Advice. Hindi. Sa akin naman, kung meron kayong dream, push niyo yun. Lalo na kung ang pangarap niyo naman sa palagay niyo ay wala naman kayong matatapakang tao, ganun. Wala naman kayong, ano bang tawag doon? Basta wala kayong maaargabyadong tao doon sa pangarap niyo, i-push niyo yun. Walang pwedeng magdikta sa inyo na masyadong maliit yung pangarap mo or masyadong malaki, ganun. Walang ganun. Nasa inyo. Kung yun yung pangarap niyo, kung yun yung nasa puso niyo, as long as hindi naman masama yung gusto niyo, go for it. Ayun. Tapos dun sa mga gustong mag-abroad, ganun, kahit saan na parte ng mundo, go niyo lang, push lang, ganun talaga. Yun nga lang, huwag niyong iisipin na madali. Ganun. Although sa part ko, medyo naging madali siya kasi gawa niya, ayun, dependent niya ako, ganun. Kasi hindi pala siya madali. Ganun. Akala lang natin na basta nandun na yung tao sa ibang bansa, ang gaan na ng buhay niya, mga ganun. Madali yung naging proseso bago siya nakarating doon. Hindi ganun. Ang daming pagdadaanan, ganun. Ang haba ng paghihintay minsan. So, minsan hindi pa guaranteed yung paghihintay mo. Kasi halimbawa, yung application ng permanent residency, hindi naman lahat na-approve, mga ganun. So, may mga ganong pangyayari. Basta yun. Tapos yung sa mga kamag-anak, yung sasabihin, kunin, gano'n. Yung kunin mo si ganito, si ganyan. Hindi po siya madali, ayun, na kumuha ng kamag-anak. On your part, kung gusto mong makarating dito. Hindi naman dahil yung Oo. kamag-anak mo hindi ka inuohan, ay ayaw na ikaw kunin. Oo. Meron lang kasing in some cases or instances na minsan yung kamag-anak nyo na nasa ibang bansa na yung tignan nyo muna yung sarili nyo, am I qualified to go there? Or do I have the skills to go there? Or kung gusto ko talaga, I will have my own research. Tapos, at the end of the day, if you really want, you just seek for help na punta po ako dyan, ito po yung experience ko, am I qualified po ba, ganyan. So, hindi talaga madali na, sponsor, ganyan na. Like yung mga visit, okay lang. Pero if you want to work or stay sa ibang bansa, Meron nga akong naging katrabaho sa work ko ngayon na ang natapos niya parang about or related sa IT, ganon. Pero, pagka-graduate niya, ang tinrabaho niya, yung sa Jollibee, mga ganon, nag-stop siya doon. Kasi nga, ang plano niya, pumunta dito. Ang way nga, kalimitan ng mga tao para makapunta dito ay kasi ang field baga na
talagang pwede kang makarating dito ay pag may work experience ka na related sa Fast food, healthcare. fast food and healthcare. Yun talaga yung madaling hindi naman sa madali, pero sila yung kalimitan nakakarating talaga dito. Kasi yun yung parang kailangan dito. Ayun. Tsaka isa pa na parang masabi ko sa kanila na kapag ka nag-decide ka na mag-ibang bansa, na papasokin mo hindi field mo or hindi dun sa inano mong natapos mo, hindi ibig sabihin nun, hindi ka na professional or nabawasan na yung pagkatao mo. Totoo yun. Hindi yun. Kasi maraming pagkakataon na may mga sumusuko kadadating pa lang dito kasi hindi nila in-expect na ganito yung magiging work nila, na sa kanya, from teacher, naging production worker. Oo. Kumbaga parang ang katumbas kasi sa Pilipinas nun, parang factory worker ako, gano'n. May purpose kayo sa community. So, hindi siya Doon sa field nyo. parehong wala lang. Oo. Or may isa mas mataas or Oo, isa. hindi gano'n. Hindi ganon. Yun. So, tawag dito. Advice? Basta yun. Tawag dito. Parang advice sa akin. Sa'yo na. Sa'yo. Tawag dito. Ayun, para sa isang nagpalit ng career, okay lang yun. Kasi, ewan ko, may iba kasi, bakit hindi ba't hindi nag-teacher o gano'n, ayaw ko ng ganito, ganyan. Bakit ba tayo nangingialam? Okay, so kung tatanungin ka, bakit hindi ka nag-teacher dito or nag-apply ng teacher sa teaching field pa din? Or kung may pagkakataon, magtuturo ka pa rin ba dito? Kung dito, ayoko. Hindi. Kung magtuturo ulit ako sa Pilipinas, may lang ako, may sa sarili ko na kung magtuturo ako dun sa mga batang Pinoy. Ganun. Kasi feeling ko mas kailangan nila ako. Kung pagko-compare natin yung kung dito ako magtuturo o doon. Doon lang ako magtuturo sa Pilipinas. Dito, kahit malaki yung sahod ata ng teacher dito no? Parang hindi ko naiisip. Although hindi ko ina-assure yun. Pagbalik ko ng Pilipinas, magtuturo ulit ako. Ganon. Kasi hindi rin naman ganon kadali yung challenges ng pagiging isang teacher. Kaya samba talaga dun sa mga hanggang ngayon ay nasa teaching field pa. 25 years, Oo, ganyan. sobrang galing nila. Sobrang humahanga ako dun sa mga teacher talaga na iba yung dedication at hindi pa rin umaalis ngayon. Ayun. Tapos, yun lang. Yun nga, pagka kung gusto mong makarating dito, ihanda mo na yung loob mo na hindi siya madali. And nothing is guaranteed. Na hindi porket sinubukan mo, hindi ka na mag-fail. Palaging... Tsaka kung mag-fail ka man, hindi porket nag-fail ka, yun na yung end nun. Totoo. Inaasahan mo hindi nangyari, hindi ibig sabihin nun tapos na. Kasi may mas maganda pang darating. Ganun. Or mangyayari. Mangyayari. Basta huwag ka lang give up. Ayun lang. Alam ka na talaga. Yay, natawa tayo na hindi na ako naiyak. Ayun, that's it guys. Sana may natutunan kayo dun sa na-share namin. Comment nyo kung meron pa kayong mga gustong pag-usapan namin about dito. Pero sana wag na ako yung magiging topic, gano'n. Pwede siya na lang. Ayun. Okay lang. Sabihin kasi Cartox si Glyza na naman. Glyza and Dangtong. Sana Glyza na lang. Glyza's Car Talks. Yeah, sana may napulot kayo mula sa experience ko dito. So, yun lang. See you on our next video. Bye!